Part 13. Tahimik na binaybay ni Mina ang kahabaan ng dalampasigan. Nagtataka siya kung bakit walang tao ni isa ang naliligo sa dagat. Kahit man lang mga taong napapadaan ay wala siyang makita. Siya lang ang mag-isa sa buong lugar. Naglakad lang ng diretsyo si Mina. Walang tamang direksyon, lakad lang na naglakad. Maya-maya pa'y napuno siya ng pagtataka nang makita ang mga talulot ng rosas na nagkalat sa gilid ng dalampasigan. Napapantastukuhan na inilibot ni Mina ang paningin sa buong lugar. Wala naman ibang tao doon pero bakit maraming petals ang nagkalat doon? Nagpatuloy sa paglalakad si Mina hanggang sa may matanda siyang para isang malaking tent sa kagitnaan ng buhanginan. Parang may ka-date ito. May mesa at puno ng pagkain. Mula sa malayo kitang-kita ni Mina na parang may taong nakaupo doon sa tent na nakatalikod sa kanya. Base sa pangangatawan nito ay lalaki iyon. Nakaupo lang ito doon na parang may hinihintay. Dahil sa kuryosidad, walang ingay na naglakad si Mina patungo doon. "Finally you're here, my wife." Malumanay na wika ng lalaki na nakaupo. Hindi maaninag ni Mina ang mukha nito dahil nakatalikod liyon sa kanya. "Ako po ba ang sinasabihan niyo, sir?" Paninigurado niya pa. Baka kasi iba pala ang tinatanong nito, mamaya ay mapahiya pa siya. Pero bukod sa kanya wala naman ibang tao ang naroon. Tumawa ng marahan ang lalaki. "Of course, baby. Ikaw lang naman ang asawa ko." Unti-unti naman na lumingon ang lalaki sa gawin niya. Pinigilan ni Mina ang kanyang hininga at naghihintay na lumingon sa kanyang nang tuluyan ang lalaki. Kita na ni Mina ang kilay at kalahati ng mukha ng binata. Malapit nang makita ni Mina ang buong mukha ng lalaki nang bigla namang may parang bimala sa kanya dahilan para siya'y magmukat ng mga mata. "Nandito na tayo, Mina. Gumising ka na." Pukaw si Orion sa kanya. Napalinga-linga si Mina sa paligid. And she felt a bit disappointed when she noticed that they're still inside the car. Tipid na ngumiti si Mina kay Orion sa kabinitbit ang kanilang mga bag at lumakas ng kotse. Si Orion naman ay karga ang nakatulog na anak saka nagpasalamat sa naghatid sa kanila pabalik sa kasaratan. Natapos na ang kanilang 3 araw na bakasyon doon. Panaginip lang pala iyon. Pero pakiramdam ni Mina ay para iyong totoo. Yung kilay ng lalaki. Parang nakita niya na iyon dati. "Aalis ako mamayang gabi, Mina." Imporma ni Orion matapos nitong milapag sa higaan si Veron. Siya naman ay inayos ang mga dala nilang gamit. "Sasama ako kina Mang Tonyo mamalaot mamaya. Baka 1 linggo kaming hindi makauwi dahil dedertso kami sa Jensan. May kailangan kaming mag-deliver doon." Nagtataka naman si Mina. Matagal nang sama-sama ay Orion tuwing namamalaot sina Mang Tonyo, pero ito yata ang pinakamamahal nilang hindi pag-uwi. 1 linggo. Bakit ang tagal? Yuzisa pa ni Mina habang abala sa pag-aayos sa kanilang damit. Tapos ang layo ng General Santos sa Batangas, Orion. "Huwag ka na lang madaming tanong, Mina. Umuwi din naman kami. 1 linggo lang naman yun, eh." Ani pa Orion. Tumango na lang si Mina. "Okay. At huwag na huwag mong kalimutan ang bilin ko, Mina." Matiim na bilin sa kanya ni Orion. "Don't let that boys come near to you next time. Ayaw na ayaw kung nakikipag-usap ka sa ibang lalaki lalo na sa mga iyon. Matagal akong mawawala kaya hindi kita magbabantayan pero may mga mata ako dito, Mina. Huwag na huwag mong susuwayin ang utos ko sa iyo." Orion's voice was so controlling. Like he was not taking no, as for an answer. "Huwag kang lalabas ng bahay na ito sa loob ng 1 linggo." Balak sanang magprotesta ni Mina pero agad siyang natigil nang makita ang madilim na mukha ni Orion. Okay, tanging nasabi na lang niya at hindi na nakipag-argumento pa. Wala din silbi kung makikiusap niya sa asawa. Wala itong balak tumanggap ng kahit anong suhestyon. "Keep on behaving like that, Mina, and we're all good." Lumapit si Orion sa kinauupuan niya at tumabi doon. Wala na sa boses nito ang pagiging matigas. "Wala kang gusto ipabili." Malumanay na nitong sabi. Ang bilis lang talaga magbago ng mood nitong ni Orion. Napangiti naman si Mina. Tuwing malayo ang lugar na napupuntahan ni Orion, palagi itong may dala na pasalubong pag-uwi. Walang mintis iyon. Kahit kailan hinto nito nakalimutan na magdala ng pasalubong. Wala naman. "Hindi ko pa nga nasusuot ang bigay mo noong nakaraan na bestida. Si Veron na lang ang bilhan mo. Matutuwa yun kung bibilhan mo siya ng Barbie na may mga damit." Suhestyon na lang ni Mina.
Tumango si Orion sabay tawa ng marahan. Palaging naman may regalo sa akin ang anak natin, eh. Hinaplos ni Orion ang ulo ni Mina. Pahinga ka muna. Ako na ang magluluto, alam kong pagod ka sa biyahe. Tipid na ngumiti si Mina. Hindi niya alam pero pakiramdam niyang may nag-iba ngayon kay Orion. Malumanay at marahan na ito kumpara noon. Gusto niya na ganun si Orion palagi. Gusto niyang hindi sila ang aaway na dalawa. And something was inside her that doesn't sound right. Parang nailang siya nang marinig niya ang sinabi ni Orion. Anak natin, okay naman sa kanya dati iyon pero parang nanibago siya bigla. Isinawalang bahala na lang iyon lahat ni Mina. Nahiga siya katabi sa kanilang anak matapos niyang mailigpit lahat ng kailangan ayusin. Ipinikit muli ni Mina ang mga mata, nagbabaka sakali na makatulog at napanaginipan muli ang lalaki. Pero dahil kakagising lang niya ay hindi niya nakatulog muli. Tumitig na lang si Mina sa kanilang bubong at nagmuni-muni. Pinagtagpi-tagpi niya ang lahat ng naaalala niya. Her past memories involves men that surrounds her. On her fragments and lapses, may mga tao siyang kasama sa isang malaking bahay. Ang problema ay hindi niya maaninag ang mga mukha ng taong napapanaginipan niya. They were all faceless men. Huminga ng malalim si Mina bago tumayo at hinahap ang asawa. Akala niya'y nasa kusina iyon dahil yun naman ang sabi nito. Pero nang makarating siya sa kusina, wala doon ang asawa pero may nakasalang na sa kanilang pugan. Nasaan na kaya yun? Mahinang bulong ni Mina sa kahinanap ang asawa. Hanggang sa mapadpad si Mina sa kanilang likod bahay at doon nakita ni ang asawa na parang may kausap sa telepono nito habang nakasandal sa puno ng saging na saba. Nagtataka ni Mina. Wala naman cellphone na pagmamayari ang asawa. Gusto niya sanang magpabili ng ganun kahit keypad lang na cellphone pero hindi nila iyon afford. Nakatalikod si Orion sa kanya kaya hindi siya nito napansin. Copy that, sir. Bukas na bukas din ay hahanapin ko ang babaeng iyon. Kausap pa ni Orion sa kabilang linya. Yes, sir. Yes. I'll try looking her first thing in the morning tomorrow. Okay. I'll be there. Nang may baba ni Orion ang tawag ay bigla siyang nagtago sa gilid ng bahay nila. Naramdaman niyang dumaan na si Orion kaya lumabas na siya sa pinagtataguan. Sir. Takang tanong ni Mina sa sarili. Mangingisda lang naman si Orion kaya sino ang tinutukoy nito na sir? Mas lalong lumakas ang kutob ni Mina na may tinatago hindi maganda itong si Orion. Mapaka-misteryoso kasi nito masyado. Inayos ni Mina ang sarili saka pumasok sa kanilang bahay. Oh, nandyan ka na pala. Si Orion saktong palabas ito ng kusina. Kausap ni si Mang Tonyo kani-kanilang lang. Maaga daw pala kaming babiyahe ngayon para hindi kami abutan ng dilim sa dagat. Wika pa ni Orion nang nakangiti. Tapos na akong magluto, hintayin mo na lang ang anak natin na magising para sabay na kayong kumain. Aalis na ako. Nagmamadali pa nitong wika sa kapinasan ang lambat na nakasabit sa likod ng kanilang pintuan. Ang bilin ko sa iyo, Mina. Huwag mong kakalimutan. Alam ni Mina na nagsisinungaling lang si Orion ngayon. Nagpanggap siyang walang alam kaya tumango na lang ulit siya. Ingat ka wika niya sa kamatamis na ngumiti at kumaway sa papalayong balto ni Orion. Pero taliwas sa matamis niyang ngiti ang balak gawin ni Mina. Sa oras na isinara ni Mina ang pinto, agad niyang tinungo ang kwarto nila para maghalungkay. Wala siyang ideya kung ano nga ba ang kanyang hinaharap pero pinagpatuloy niya lang ang pangangalkal. Kahit anong bagay na hinala sa lagayan ng damit ni Orion siyang unang naghanap. Inisa-isa niya bawat damit, mga pantalon at shorts nito. Walang may kung anong makakatulong sa kanya doon kaya sinunod niya ang lagayan ng damit ni Veron. Nagbabakasali siyang meron tanda sa nakaraan niya. She's eager to know everything. Ngayon ka na patagal na nagpatagal ay hinala na ang bawat kilos ni Orion. Ngayon lang naman si Orion naging ganun ka-paranoid simula nang dumating sila Phoebus sa kasaratan, Dati ay laging kalmado lang naman si Orion pero nitong mga nagdaan araw ay parang hinahabol at may pinagtatagwan na ito palagi labis ang kaba ni Mina nang may nakitang brown envelope doon sa damitan ni Veron. Tama siya. Mina was having high hopes. Baka importante o konektado sa nakaraan niya ang laman ng envelope na iyon. Mabilis niyang binuksan iyon at ganun na lang ang pagkadismaya niya nang makitang walang laman kahit ano doon bukod sa mga reseta ng gamot na ininom niya dati. Nanlulumong ibinalik ni Mina sa loob ng envelope ang mga reseta.
Akala ko pa naman, may mahahanap na siyang makakatulong para makaalala siya ng mabilis nga din pala. Isa-isang inayos ni Mina ang mga kinalat na damit. Wala naman ng ibang pwedeng pagtagwan si Orion, maliit lang naman ang bahay nila. Wala pa masyadong gamit. Wala nga silang TV o kahit radyo man lang. Anong ginagawa mo, nanay? Bahagyang napaigtad si Mina sa gulat dahil sa nagsalita. Kakakape ko siguro ito. Napaka-nervyusa niya na. Gulat naman si nanay sa'yo, anak. Bulalas ni Mina. Nakahawak pa siya sa kanyang puso na labis ang T***** K dahil sa gulat tumawa ng malakas ang bata. Si Mudrakels, napaka magugulatin. Tumawa ulit ang bata, pati siya nahawa na din sa pagtawa. Ano ba kasing ginagawa niyo dyan sa mga damit ko, nay? Umiwas ng tingin si Mina sa anak dahil na-guilty siya. Inayos ko lang anak. Pinagpares-pares ko na mga damit mo sa kulay nila para madali mong makuha ang gustong suotin. Tumayo sa pagkakahiga ang anak at ginawaran siya ng mahigit na yakap. Salamat po, nanay. Mahal na mahal po kita. Namasa ang gilid ng mata ni Mina. Nakakataba ng puso. Dati noong 1 linggo pa lang siyang nagising mula sa hospital, hindi masyadong lumalapit sa kanya si Veron. Parang takot ito at ayaw lumapit sa kahit kanino. Palagi lang itong nakabuntot dati kay Orion. As time goes by, napamahal na rin si Mina. Lahat gagawin niya para sa ikabubuti ng anak. Kahit paibuwis niya ang buhay. Gumanti si Mina ng yakap sa anak at hinalikan niya ang tuktok ng ulo nito. Mahal ka din ng nanay. Humigpit ang yakap ng anak parang ayaw siyang pakawalan. Alam ko po, mahinang siyang natawa dahil sobrang kampante talaga ito. Well, totoo naman din talaga na mahal ni Veron. Kumalas sila sa yakap saka nagtanong si Mina. Nagugutom ka na ba? Nagluto ang tatay mo bago umalis. Naguguluhan na tumingin sa kanya ang anak. Ang aga naman po nila na malaot, nanay. Sa Jansan daw kasi sila deserecho. 1 linggong wala ang tatay mo. Nakita ni Mina na lumungkot ang mukha ni Veron. Hindi ako ginaisang ni tatay. Inalaw ni Mina ang anak. Kasi po masarap ang tulog mo. Ayaw kang istorbuhin ng tatay mo at baka daw masira ang beauty rest mo. Natawa naman si Veron sa kapabirong sinukle ang imaginary long hair nito. Maganda talaga ako, nanay. Siyempre mana po ako sa'yo, Pinisil ni Mina ang pisngi ng anak sa kahinalikan ng noo nito. Tara na sa baba para kumain. Gutom lang yan. Sabay na nagtungong kusina ang dalawa. Si Mina ang nagsandok ng ulam at kanina habang si Veron naman ang kumuha sa plato, kutsara, baso at tubig. Plastic ng instant noodles lang ang baso nila at nasa 1.5 na litro ng soft drinks nakalagay ang tubig nila. Sabay na nagdasal ang dalawa sa kakumain. Paksiw at prito na isda ang ulam nila. Baka sa kakakain natin ng isda nanay, ay maging serena na tayo. Reklamo ni Veron pero magana naman itong kumain. Muntik pang mabulunan si Mina. Nang makabaw ay natawa na lang siya. Hindi naman talaga mapili ang anak pagdating sa pagkain, sadyang nakakaumay lang talaga ang araw-araw na lang isda ang ulam. Minsan naggugulay naman sila. Baka pauwi ng tatay mo may dalang lechon manok, iyon. Ganon si Orion palagi tuwing malayo ang dumadaong sila sa karatig lugar, kada uwi ay may dalang lechon na manok dahil paborito iyon ni Veron. Masayang nagkukwentuhan at nagkukulitan ang dalawa habang kumakain. Talagang masaya si Mina tuwing kasama ang anak. Ni minsan kasi walang oras na hindi siya tumatawa dahil sa mga jokes nito, ito pa, nanay. Promise last joke na po, ito. Hirit pa ni Veron. Dahil sa mga jokes nito ay hanggang ngayon hindi parent sila tapos kumain. Nilunok muna ni Mina ang kinakain. Sige, umayos ng upo si Veron. Bakit kaya hindi umiinom ng soft drinks ang mga pari? Nagsalubong ang kilay ni Mina at inisip ang sagot sa tanong ng anak. Makalipas ang ilang segundo ang wala siyang maisip kaya sumuko na lang siya. Bakit? Sajet ni Mina. Kasi po nanay, maka-juice po sila. Malakas na natawa si Mina. Ganon din si Veron at may papalakpak pa itong nalalaman. Halos nauubusan ng hangin si Mina sa katawan sa kakatawa. Shootakles. Ang benta ng jokes na yon. Maka-Diyos. Tawang-tawa talaga si Mina sa mga jokes ng anak. Hindi nila alam kung saan iyon napulot ng anak. Parang hindi 5 taon gulang lang,
Nang matapos silang kumain, pinagtulungan nilang iligpit ang pinagkainan. Sakto naman nang natapos sila ay may sumigaw mula sa labas ng bahay nila. Vera Vera, sigaw ng isang batang babae. Tara na. Laro na tayo. Nagliwanag naman ang mukha ni Veron. Si Ate Iska nanay si Iska lamang ang kaibigan ng anak. Si Iska lang din ang tanging tao ang tumatuwag kay Veron na Vera. Walang taon lang din si Iska at kapitbahay nila. Minsan nga lang maglaro ang dalawa dahil nag-aaral si Iska. Sige na, puntahan mo na. Pero huwag kayong magpapagabi, ha? Uwi agad kapag 3:00 na. Lumapad ang ngiti ni Veron. Okay po, nanay. Umuwi po kami kaagad ni Ate Iska. Sinundan naman ni Mina ng tingin ang dalawang bata na tumatalon-talon pa habang naglalakad. Alam niyang mamurnulot ng mga shells ang dalawa sa dalampasigan at ginagawa nitong mga kwentes at pulseres. Nang hindi na matano ni Mina ang anak ay isinara niya ang pintuan. Balak niyang tumambay muna sa maliit niyang garden sa likod bahay nila ilang saglit pa'y may narinig na katok si Mina. Sa pag-aakalang ang anak lang ito ay mabilis niyang pinagbuksan ang pintuan pero laking gulat niya na si Phoebus ang bumungad sa kanyang. Parang tumakbo ng ilang kilometro si Mina dahil sa lakas ng pintig sa kanyang dibdib. Anong ginagawa mo dito? Hindi sumagot si Phoebus bagkus ay yamakap na lang ito ng biglaan sa kanya. Parang nakuryente naman si Mina dahil sa pagdidikit ng kanilang mga katawan. Please, come back to me, wife hikbi ni Phoebus. Come back to me. Miss na kita, Stella. Bumalik ka na, oh. Malapit na akong mabaliw. Bumalik ka na, please. Let's get back together. Subukan ni Mina na magpumiglas pero mas lalong humihigpit ang yakap ni Phoebus. Bitawan mo nga, ako. Sigaw niya. Hindi ako ang asawa mo, Mina ang pangalan ko at hindi Stella. Sunod-sunod na umiling si Phoebus. Kumalas ito ng yakap at tinitigan siya sa mga mata. No, you're my wife. Stella Abaniego Altarizal git pa nito. You're my wife. Stella Altaraza. Parang mahuhumaling siya sa mga mata nito. Parang inaakit siya mukhang lasing din itong si Phoebus. Mina felt the familiarity when she heard those words. It rings a bell to her. Parang naririnig niya na ang pangalan na iyon. Pero pinatatag ni Mina ang sarili. Hindi kita asawa, Phoebus, akin ka at asawa kita, Stella. Hindi ako papayag na makuha ka ng iba kahit buhay ko pa ang itaya. Matapos sahibin ng mga katagang iyon ay naramdaman na lang bigla ni Mina ang malambot na labi sa kanyang mga labi. Nakapikit siya at ninamnam ang halik na iginawad sa kanya ni Phoebus. Sinubukan niyang magprotesta pero ang katawan niya na mismo ang umayaw. Walang nagawa si Mina kundi magpadala sa ayos ng malamyos na halik ni Phoebus. Nakatitig lang si Mina sa kanilang bubong. Hindi siya makatulog ng maayos. Nakailang palit na siya ng posisyon pero hindi rin talaga siya makatulog. Hindi siya dinadalaw ng antok hakit 12:00 na ng madaling araw. Hindi niya mapakali. Wala sa sariling napahawak ni Mina sa kanyang mga labi sabay pikit ng mata. 3 araw na ang nakalipas pero hindi pa rin ni Mina malimutan ang mainit na halik na pinagsaluhan nila ni Phoebus. Hanggang ngayon, ramdam pa rin niya ang mga labi ng binata sa mga labi niya. Napakagat naman ng labi si Mina nang maramdaman ang unti-unting pag-init ng kanyang buong katawan. She was just imagining kissing Phoebus. Parang may mga paro-paro na naglalaro sa kanyang tiyan. Hanggang ngayon hindi niya alam kung bakit ganun na lang ang pananabot ni Phoebus sa kanyang. Muntik pang may mangyari sa kanila kung hindi lang napigilan ni Mina ang sarili. Palaisipan pa rin sa kanya kung bakit Stella ang tawag ni Phoebus sa kanya at inaakin siyang asawa nito. Pero tuwing naririnig niya ang mga katagang iyon ay labis ang kilig at saya sa kanyang dibdib na kailanman hindi niya naramdaman kay Orion. Nararamdaman niyang unti-unting pagkabasa ng kanyang ibaba dahil lang sa imahinasyon niya. Malakas na ipinilig ni Mina ang ulo para iwaglit sa isipan ang kanyang kataksilan. Aaminin niyang nagdududa siya kung asawa niya ba talaga si Orion pero pakiramdam niya ay orang nagtaksil pa rin siya dito. Dahan-dahan na bumangon si Mina sa higaan nila, takot dahil baka magising ang kanyang anak. Inayos muna ni Mina ang kumot nito sa kakinuha ang singsing na pinakatatago. Lumabas si Mina sa kanilang silid na tanging kurtina lamang ang nagsisilbing pintuan. Naupo siya sa paboritong tambayan. Ang upuan na katapat ng bintana nila nagawa na pawid.
Iniangat ni Mina ang bintana at tinukura ng kawayan para bumukas lamang iyon. Bilog na bilog ang buwan at nagsisilbing panglo ang liwanag na nagmumula dito. Tulad ng karaniwan niyang ginagawa, pinaglaruan niya ang singsing sa kanyang daliri. Saat pabigkas ni Mina. Kailanman hindi niya makakalimutan ang mga letra na nakaukit sa loob ng singsing. Saat pa, binigkas lang ni Mina ang mga letra hanggang isang sandalian natulos siya sa kanyang kinauupuan. Tiningnan niya ulit ang singsing. Saat pa, naalala niya ang pangalan na binigkas isang beses ni Phoebus. Hindi kaya Stella Altaroza at Phoebus Altaroza. Biglang may pumasok sa kanyang isipan na larawan ng isang buong pamilya na nakasabit sa dingding. Napahawak si Mina sa kanyang ulo dahil sa dala nitong kirot. Habol ang hininga ni Mina nang hamupa ang sakit. Sobra siyang pinagpapawisan sa di malaman na dahilan. Grabe ang kaba ni Mina sa dibdib. Paano kung si Phoebus talaga ang totoong niyang asawa? Paano kung siya ang dahilan kung bakit narito ngayon sina Phoebus sa kasaraten? Too many questions bombarded her mind. Mas sumakit lang tuloy ang ulo niya. May tiwala naman siya kay Orion, dahil kung masama ito sana matagal na itong may ginawang hindi mabuti sa kanya. Pero bakit naman gagawin iyon ni Orion? Bakit naman nagsisinungaling ito sa kanya? Parami na ang katanungan sa kanyang utak. Nakakapagod pala ang mag-isip ng malalim. Naramdaman na ngayon ng antok si Mina. Naghikab siya ng isang beses bago pinagdesisyonan na isara muli ang binata at mahiga. Hindi pa man din nakakaidlip si Mina nang makarinig siya ang malakas na kalabog sa pintuan. Parang pinipilit iyong buksan. Dahil sa ingay mula sa pinto, nagising si Veron. Sinenyasan niya itong huwag maingay. Natatakot siya, malamang. Kung masamang tao man ang nasa pintuan ay tiyak wala siyang laban. Pero agad din nahamupa kanyang kaba nang marinig ang boses ng taong nasa may pintuan. Mina, buksan mo ang pinto bilis. Nagkukumahog na sigaw ni Orion sa labas ng pintuan. Parang may iniinda din ito dahil naririnig niya ang mahinang daing nito. Mabilis niyang pinagbuksan si Orion, mabuti na lang talaga at hindi masamang loob ang kumatok sa kanilang pintuan. Orion. Anong nangyari sa iyo? Biglang napasigaw si Mina nang makita ang hitsura ng asawa. Nakahawak ito sa kanyang balikat at puno iyon ng dugo. Nakikita pa ni Mina ang dugong dumadaloy mula doon. Ayos lang Akol, nagmamadaling nitong sabi at pumasok sa kanilang bahay. Paika-ika din ito. Gisingin mo si Veron. Bilis. Mag-impake kayo. Bakit? Ano bang nangyayar? Kinakabahan na tanong ni Mina. Nag-aalala siya sa asawa. Gamutin muna natin ang sugat mo, kilos na bilis, Mina. Malakas na sigaw pa ni Orion sa kamay kinuhang sa ilalim ng kanilang upuan na gawa sa kawayan. Dalhin mo to. Itago mong mabuti. Natulos si Mina sa kanyang kinatatayuan at nanginginig na hinawakan ang baril na inabot sa kanya ni Orion. Kilos na, Mina. Sigaw muli ni Orion. Parang nagmamadali itong na baka maabutin sila ng kung sino. With trembling body, Mina slowly walked. Pinanlalamigan siya ng katawan habang nakatingin sa hawak nitong baril. She doesn't know why, pero parang takot na takot siya dito. Sinunod niya ang utos ni Orion kahit pa wala siyang maintindihan. Nakita niya ang anak na si Veron na nakatikip sa tenga nito habang nakaupo sa higaan nila. Huwag kang matakot, anak. Hindi kita pababayaan. Wika ni Mina habang kumukuha ng mga damit at inilalagay iyon sa duffel bag. Matapos niyang mag-impake ay sinenyasan niyang lumapit ang anak sa kanya. Sabay silang lumabas ng kwarto. Nakita niya si Orion na parang may dinudukot sa balikat nito habang namimilipit sa sakit. Arg! Malakas na daing ni Orion nang makuha ang bala na bumaon sa balikat. Sunod niyang pinunit ang damit na suot at tinalian ang taas na bahagi ng may tama ng baril. Tatay, ayos lang po ba kayo? Naluhang tanong ni Veron. Ayos lang si tatay, anak. Pilit na ngumiti si Orion saka tumayo kahit pa ika-ika. Pumunta kayo sa dating bahay ni Mang Timo, tutulungan kayo ng mga nakatira doon. Papaano ka? Susunod ako. Mabilis na wika ni Orion. Mag-iingay kayo. Ingatan mo ang anak natin, Mina. Huling sabi ni Orion bago sila iginaya sa labas. Kung may makita kang kainahinala at hindi nyo kilala, gamitin mo ang binigay ko, Mina. Huwag kang matatakot. Bilin pa ni Orion kay Mina. Hindi mahina si Mina pero sa mga sandaling iyon gusto niyang maiyak sa takot. Nakakatakot siya para kay Orion.
Alam niyang hindi basta-basta ang sitwasyon nila. Natatakot siya. Karga ni Orion si Veron. Alam ni Mina na kahit ang anak ay takot din. Maraming nagkakahulan na aso sa daan. Mabilis ang mga lakad nila kahit papaika-ika si Orion. Bitbit lang ni Mina ang duffel bag na may laman damit nila. She's silently praying. Sana walang may masamang nangyari sa kanila. Ibinaba ni Orion si Veron sa isang iskaneta. Diretsuhin mo lang ang daan na ito, Mina. Alam mo naman di ba ang dating bahay ni Mang Timo, di ba? Nanginginig na tumanggaw si Mina habang palingalinga sa daan, ganun din ang ginagawa ni Orion. Good. Go straight there. Someone is willing to help in that house. Alam kong hindi niya kayo pababayaan. Pumungay ang mga mata ni Orion. Linggitan mo palagi ang sarili mo, Mina. Pati ang anak natin, alagaan mo. Nakita ni Mina na may luhang tumulo sa mata ni Orion. Masaya akong nakasama ka. Pahabol na wika nito sa kaginawaran siya ng halik na ulo. Sige na, lakad na. Susunod ako, pangako yan. Hindi inaasahan na ni Mina ang halik si Orion. Ito ang unang beses na ginawa iyon ng binata. Pero dahil doon mas lalo siyang naluha. Hindi napigilan ni Mina ang sarili at mahigpit na yamakap kay Orion. Sinunod ka, ha? Umiiyak na wika ni Mina. Sundan mo kami, kung hindi tatadyakan talaga kita sa bayag. In their situation, Orion ables to chuckle. Opo, susunod ako. Ngumiti ni Orion. Ingat kayo. Hindi muna umalis si Orion hanggat hindi nakakalayo ang mag-ina niya. Nang masiguro na ligtas na ito, siya naman ay bumalik sa kanilang bahay at sinunog iyon. While on the other hand, Mina was panting. Lakad-takbo ang ginawa nila ng anak para makarating ang bahay na tinuro ni Orion. Kinakabahan na kumatok ni Mina ng sunod-sunod. Ganon na lamang ang gulat niya nang biglang bumukas ang pintuan at may baril na nakatutok na lang bigla sa kanyang noo. Fuck! Malakas na napamura si Phoebus nang makita kung sino ang taong panay ang katok sa kanilang pintuan. Mabilis niyang itinago ang baril sa likod nito at hinayla papasok si Mina at pinaupo iyon sa living room. I'm sorry, baby, I thought it was an intruder, I didn't mean to point my gun at you. I'm sorry kung natakot kita. Akala ko kasi kung sino na. Kita ni Phoebus ang gulat sa mukha kanina ng asawa nang tutukan niya ito ng baril. Narinig ni Phoebus ang munting hikbi ng asawa. Nanghihina siya tuwing nakikita na nahihirapan ang asawa niyang hindi man lang siya maalala. Phoebus hugged his wife tightly. Ngayon na lang ulit niya nagawa iyon sa asawa. Siya, it's fine. It's okay. Pag-aalo ni Phoebus sa asawa. I'm here now. I'm there. You're safe with me. Baby. Mina didn't know but she found calmness into Phoebus' voice. Para siyang henihele sa sobrang banayad at lamanay ng boses nito. Hindi niya makontrol ang kagustuhan kaya mahigpit niya din yinakap ang lalaki. Natatakot ako, Phoebus. Natatakot ako. Hikbi ng dalaga sa mga bisig ng lalaki. Panay naman ang hagid ni Phoebus sa likod ng umiiyak na asawa. Akala ko mamamatay na ako, kinabahan ako kanina. Akala ko katapusan na namin ng anak ko. I'm sorry, Phoebus chanted. It's my fault. Hindi ko sinasadyang tutukan ka ng baril. It was my act of self-defense. I'm sorry. Umiyak lang nang umiyak si Mina sa bisig ni Phoebus. Hindi niya alam pero parang ligtas siya tuwing hawak siya ni Phoebus. Like she was being sued for having a terrible day. Ang sarap sa mga bisig niya. Something inside her was comforted and contented. Nanay, naghiwalay lang sa yakapan ang dalawa nang marinig nila ang nanginginig na boses na iyon. Nanay, si tatay po. Wala pa din si Veron iyon na pinipigilan lang na maiyak. Si tatay po, nanay, pinahid muna ni Mina ang luha. Muntik pa niyang makalimutan ang anak dahil sa yakap ni Phoebus. Parang matagal niya na itong gustong makamit ulit. Susunod din ang tatay mo, anak. Pagpapalakas ng loo na wika ni Mina. Matapang ang tatay mo. Susundan niya tayo. Di ba nag-promise siya? Napakagat si Veron ang labi nito. Pinipigilan ang maiyak. Hindi nila alam kung bakit umabot hanggang dito ang kanilang sitwasyon. Masaya pa naman sila, bakit ngayon? Bigla na lang nagbago ang lahat. You two should take a rest. Basag ni Phoebus sa katahimikan. Malalim na ang gabi, kailangan niya ng magpanhinga. You can use my room, hindi pa anam ako inaantok. Nahihiyang umiling si Mina. Hindi na.
Kahit sa sala na lang kami ni Veron, it's okay. I insist. May pinalidad sa boses ni Phoebus. I can't bear to see my wife sleeping in uncomfortably. Halos pabulong na lang ang huling tinura ni Phoebus kaya hindi iyon narinig masyado ni Mina. Iginaya sila ni Phoebus sa kwarto siguro nito. Pagkabukas pa lang sa pintuan ng kwarto ay sumalubong kaagad sa ilong ni Mina ang mabangong halimuyak ni Phoebus. Amoy na amoy ang mabangong samyu ni Phoebus. Hindi masakit sa ilong ang amoy. You can stay here for tonight. I'll put your thing behind your bed. Imporma ni Phoebus. Bukas ko na kayo tatanungin kung anong nangyari. Mas mahalaga ngayon na makapagpahinga kayong dalawa. We'll be leaving tomorrow, first thing in the morning. Dahil sa antok hindi na nagtanong pa si Mina. Nakakalma ang buong katawan niya dahil sa amoy galing unan at kumot na gamit. Dala siguro ng pagod at takot ay nakatulog kaagad si Mina pati ang anak na si Veron. Pinagmamasdan lang ni Phoebus ang mahimbing na natutulog na asawa sa kanyang higaan. Hindi niya maiwasan ang mangulila. He waited this day to come, matagal niya nang pinangarap na makasama muli ang asawa, and now, it's for real, in flesh. Nasa harap niya na ang kanyang minamahal. Hinaplos ni Phoebus ang maamong mukha ng asawa. Hindi pa rin siya makapaniwala. Totoo na talaga ito. It wasn't a dream anymore. Hinalikan niya ang noo nito. Tears fall down from his eyes. I miss you, baby. Tuldok-tuldok. I've been dreaming about this. Mahawakan kita. Makita ka ng malapitan. Mahagkan ka, mahalikan ka. Ang makasama ka. Hindi napigilan na umagos ang luha sa mga mata ni Phoebus. Stay with me forever, please. Kinuha ni Phoebus ang kamay ng asawa at ganun na lang ang gulat niya nang makita ang suot nitong singsing. Phoebus stared blankly at the ring, Leon ang singsing na binigay niya nang ikasal sila. It was their wedding ring. Muling napaluha si Phoebus. Hindi niya lubos akalain na nasa dalaga at suot pa talaga nito ang bigay niyang singsing. He felt complete again. Seeing his wife, he's alive again. Parang kalahati ng buhay niya ang namatay simula nang nawala ang asawa niya. His sanity really lay on his wife. He almost lost his sanity the day he lost his wife. Ganun niya kamahal ang dalaga. Phoebus fished out his phone and called someone. Hawak niya pa rin ang kamay ni Stella habang may kausap sa telepono. Fetch me tomorrow. Ani Phoebus. Why? Akala ko ba dyan ka lang muna mag-isa sa kasaratan para bantayan ang asawa mo? What with the sudden change of mind? Huwag ka ng madaming tanong, Cyrus. May inis sa boses ni Phoebus. Sunduin mo na lang ako bukas. And tell Kenzo to clean the guest room. May kasama akong uuwi. Agad na pinatay ni Phoebus ang tawag sa katinabihan ng asawa sa pagtulog. At sa kabilang linya naman, napapantastukuhan na tinitigan ni Cyrus ang screen ng cellphone nito. Anong sabi? Yuzisa ni Zion. Nasa Casa de Alta Rosa sila dahil pinauwi sila ni Phoebus kaya mag-isa itong nasa kasaratan. Cyrus shrugged his shoulder. Sunduin ko daw siya bukas sa pinapalinisan ng guest room kasi may kasama daw siyang umuwi. Who? Did boss say who was with him? Kenzo asked while munching chips as he watched the TV. Binabaan ako ng tawag, Cyrus nonchalantly answered. Gising pa din sila at nakatambay lang sa living room. Simula nang mawala si Stella ay hindi na ulit sila makatulog ng maayos. Kung dati ay paborito nilang tambayan ang kusina ngayon, they despised that area of the house. Mas nalulungkot lang sila tuwing nasa kusina. Hindi kaya si Miss Stella na ang kasama ni boss? Wika ni Koa. Katabi ito ni Kenzo at nakikikain din ng chips. Kung si Ms. Stella ang kasama ni boss, sana hindi guest room ang ipapalinis noon, kundi kwarto niya. Bali walang bigkas ni Zion. Tsaka isang himala kung si Stella nga ang kasama ni boss. Hindi niya tayo maalala sumama pa kaya kay boss. Patuloy na magtsismisan ang apat na unggoy. Hinuhulaan nila kung sino ang sinasabing kasama ng boss nila. Hanggang sa sumapit ang umaga at pinagpatuloy na naman nila ang kanilang buhay na wala ang tanging reyna nila. Maaga din nagumayak si Cyrus para sunduin ang boss nila gamit ang chopper nito para mabilis lang ang biyahe. While Cyrus was on air flying the chopper, Phoebus on the other hand was smitten and did all the chores. Siya ang naghanda ng kanilang agahan kaya nang magising si Mina at Veron, nakahain na ang agahan. Come, here, sit down.
Pinaghila pa ni Phoebus ng upuan si Mina. It's a lot today. Aalis tayo. Tayo, kasama kami. Of course, my wife. Said Phoebus. Hindi ako papayag na maiwan mag-isa dito ang asawa ko. Uuwi tayo at kasama ka. Bibitawan ni Mina ang kutsara na hawak. Hindi ako sasama. Hindi ko iiwan ang anak ko dito. Napahalakhak naman si Phoebus. Oh, my silly wife. Of course, isasama natin ang batang yan. Veron ang pangalan niya. Yeah, isasama natin si Veron. Ulit muli ni Phoebus. Kumain na kayo. I will be here in a minute. May bahagi kay Mina na tutol. Pwede ba natin hintayin ang asawa ko? Stop calling him as your husband, Stella. Biglang dumilim ang mukha ni Phoebus. I am your husband here and not anyone else. Si Phoebus Altaroza ang asawa mo. Always remember that. Phoebus was very vocal about this. Nasasaktan siya tuwing may tinatawag na asawa ni Stella ang ibang tao. Jealousy was rising inside him, pero pilit niyang tinatago iyon. Baka layuan pa siya ni Stella. Pero balak na talaga ni Phoebus bugbugin ang tanggi ng Orion na yun. Oras na magkita talaga sila ng lalaking iyon, tinitiyak niyang dila lang ang walang latay sa kumag na iyon. Kinakabahan si Mina habang nasa himpapawid sila, mahigpit din ang kapit ng kanyang anak sa kanya. Sakto lang silang nakaligo kanina nang dumating ang susunod sa kanila. Nagulat pa nga si Cyrus nang makita siya sa kanina. Nasuntok pa nga ito ni Phoebus ng isang beses kasi yamakap ito sa kanya. Pati nga din siya ay nagulat sa inakto ni Phoebus. Medyo naiilang siya tuwing tinatawag siyang Stella at asawa daw nito pero kahit anong sabi niya kay Phoebus na Mina ang pangalan hindi man lang ito natinag. Napakatigas ng ulo. Tapos panay pa nakaw ng halik sa kanya. Mina was trying to avoid Phoebus, but he's getting more persistent every time she tried avoiding him. It was uncomfortable. Para kasing nagtataksil siya kay Orion tuwing hinahalikan siya ni Phoebus. Pero kahit anong gawin niya iwas, kahit anong sabi niya sa sarili na kailangan niyang iwasan si Phoebus ay katawan niya na mismo ang umaayaw. Panay ang halik ni Phoebus sa kanyang kamay na may suot na singsing. Napansin iyon ni Mina na parang tanggang ngumingiti si Phoebus habang pinaglalaroan nito ang kanyang kamay. Namumula pa ang mga pisngi at tenga nito na parang kinikilig. Nakalimutan niya palang haborin iyon. Gusto niyang itago lang ito pero pinipigilan siya ni Phoebus. Bagay daw ang singsing sa daliri ko kaya huwag ko daw tatanggalin. Ang weird niya talaga. We're almost there, baby. Bulong ni Phoebus sa kanyang tenga saka humulik na naman sa kanyang balikat. Nakikiliti si Mina pero parang gusto niya naman na palaging nakadikit si Phoebus sa kanya. Saan ba kasi tayo pupunta? Tanong niya pa nang hindi tinatapunan ng tingin ang katabi. Ayaw ni Mina na tingnan si Phoebus dahil alam niyang hahalik lang ito sa labi niya. Home, a warm sensation creeps into Mina. Parang gusto niya ang pagkakasabi niyo ni Phoebus. Home, we are going home. Biglang nasabik si Mina nang marinig ang home. Nanghihinayang lang si Mina dahil wala siyang maalala. Pero pakiramdam niya malapit nang mabuo muli ang mga nawalang memorya. Kada gabi na kasi siya nananaginip. She dreamt about waking up early to prepare foods. Napanaginipan niya din isang beses na parang nagtatrabaho siya sa isang restaurant. Dahil doon, unti-unting tumatawa ang kumpiyansa ni Mina na makaalala. Nanay, hindi po ba natin babalikan si tatay? Malungkot na tanong ni Veron. Kawawa po si tatay, Nay. Wala siyang tutulugan mamaya. Bago kasi sila umalis kanina sa kasaratan, pinuntahan muna nila ang bahay na tinutuluyan, at gano'n na lang ang gulat nila nang makitang abo na lang ang bahay. Natupok daw ito ng apoy, todo iyak pa si Veron sa sobrang pag-aalala. Buti na lang ay napakalma niya ito. Sinubukan nilang hanapin kung may bangkay ba doon sa nasunog na bahay pero wala naman sana talaga ligtas si Orion. Madami pa naman siyang gustong itanong dito. Nakita ni Mina ang luha na nasa gilid ng mga mata ng anak. Akmang sisigot na sana siya nang naunahan siya ni Phoebus. Do you trust me, kid? Marahan nakausap ni Phoebus sa bata. I, your Tito Phoebus, will do everything to find your tatay, okay? Marami akong gustong itanong sa tatay mo kaya hahanapin natin siya, okay? Huwag lang mag-alala, masamang damo ang tatay mo. Hindi yun ganon kadaling mamatay. Imbes na kumalma ang bata ay malakas itong pumalaho ng iyak.
Nataranta naman si Mina at malakas na tinampol ang balikat ni Phoebus. Phuniemeth naman ang lalaking to. Patay na si tatay, nay. Umiiyak na tanong ni Veron. Hindi mamamatay ako tatay ko. Di ba, nanay? Di ba po? Opo, opo, opo. Sunod-sunod na tumanggo si Mina saka pinaupo sa kondongan niya si Veron. Babalik ang tatay, hoy. Di ba, nag-promise siya na susunod sa atin? Tanong ni Mina kaya tumanggo ang bata pero umiiyak pa din ito. Kaya tahan ka na. Babalik ang tatay. Strong si Tatay Orion mo, Para siyang si Superman. Matagal muna bago tumahan ang bata. Natakot siguro ito sa sinabi ni Phoebus. Loko naman kasi, Alam ng bata, magsasalita pa ng ganun. Akala niya pa na matino ang sasabihin nito dahil nagpakabait ng boses pero Phuniemeth. Umiyak patuloy ang bata. Nakatulog na lang si Veron sa kanyang kondongan habang nakayakap sa kanya. Akin na ang iyakin na yan, agad na napatikom ng bibig si Phoebus ng pinindila, tansya ni Stella. Nakakatakot talaga itong asawa ko. Wika ni Phoebus sa likod ng kanyang isipan. Napaayos tuloy siya ng upo. I'm sorry hindi ko naman sinasadya na takutin tahimik, Phoebus. Puno ng babala na wika ni Mina. Napasimangot naman si Phoebus. Ang higpit talaga nitong asawa ko. Buti na lang mahal ko to, Tatahimik na po. Pinukol ni Mina ng matalim na titig si Phoebus. Hindi na lang muli nagsalita si Phoebus. Kinuha na lang nito ang kamay ng asawa bago pagsiklupan. Dinala ni Phoebus ang kamay ng asawa sa labi at ginawaran ng masuyong halik ang likod ng palad nito. May bumubulong si Phoebus na mga salita pero hindi iyon gaanong maintindihan ni Mina dahil mahina lang ito. Alam mo ba kung sino ang nagbigay ng singsing na to sa iyo? Biglang tanong Phoebus. Nakatingin ang sa kanyang kamay at hinahaplos ang singsing na suot ng dalaga. Umiling si Mina, hindi. Malungkot nang umiti si Phoebus pero agad din naglaho iyon sa sunod na sinabi ng asawa. Pero pakiramdam ko, napakahalaga ng singsing na yan kaya inalagaan ko at tinago. Ngayon ko lang ulit na suot ito simula nang makalabas ako sa hospital. Baka kasi mawala, Can you tell me what happened to you after you woke up from the hospital? Maingat na tanong ni Phoebus. Parang baliwala naman na kay Mina ang nangyari sa kanya ang nangyari kaya nagsimula siyang magkwento. Sobrang takot ako noong una. Panimula ni Mina. Wala akong maalala nang nagising ako. Para akong sanggol na kapapanganak pa lang, walang muwang. Walang alam sa mga bagay-bagay. Tapos isang araw, dumating na lang bigla na isang lalaki na nagsasabi na asawa ko daw. May dala din itong batang lalaki kwento niya. Hindi ako naniwala noong una dahil hindi naman ako pamilya, Hanggang araw-araw dumadalaw si Orion sa hospital. Kwento niya na naaksidente daw ako habang pauwi galing trabaho. Hanggang kalaunay naging panatag ako sa kanya. Tinitigan ni Mina ang singsing sa daliri. Sumama ako kay Orion sa kasaratan. Alam kong may asawa ako dahil sa singsing na ito. Huminga ng malalim si Mina bago magpatuloy. Marami akong bagay na hindi ko alam na kaya ko palang gawin. Ang kwento ni Orion na isa ang taga-luto sa carinderia kaya hilig ko ang tumambay sa kusina. Naging payapa ang pagsasama namin ni Orion. Mabait siya, ni minsan hindi niya ako pinagbuhatan ng kamay. Mahigpit nga lang siya at ayaw akong palapitin sa matataong lugar. Pero bukod doon, masaya kami. Did you two do? Hindi matapos-tapos ang tanong ni Phoebus pero gets naman ni Mina kung ano ang ibig sabihin nito.